Right, so moving on sa retirement, Pilipinas versus UK, ang next natin ay yung lifestyle. Yan. Ano masasabi mo dyan, Mami, sa lifestyle? Pag nag-retire ka na. For me, Pinas pa din. Kasi dito sa UK, mahirap lumabas pag sobrang lamig. Yes. Pipili mo na lang magstay indoors kasi nga sobrang lamig. Tapos matanda ka na, mahirap ka nang gumalaw. At yung mga buto mo, marurupok na yan by that age. Diba? Yes. Pero, yung mga in terms of amenities dito sa outdoors, maraming pwedeng gawin, di ba? Like, may mga exercise. Yep. May mga amenities. Public amenities. Public, exercise. Yes. And then, maraming parks. Yes, ano pa? When it comes to destinations? I think Pinas, yeah. Kasi maraming mga mountains. Wow, pag-retire ka, hindi mo sa mountain. Beach, ganyan. Unlike dito sa UK na hindi ka makapag-beach. Though pwede ka namang mag-beach, pero yung tubig super lamig. So, hindi ka rin makapag-swimming sa beach. Unlike sa Pilipinas na malamig yung tubig, pero mainit yung sikat ng araw. Yes. Medyo mainit din yung tubig. Now, for me, lifestyle. Depende kung anong lifestyle ang gusto mo. Yun siguro yung unang factor na gusto nating i-consider dyan. Kung yung lifestyle na gusto mo ay outdoorsy, then Pilipinas definitely is a good place to go. Sa UK, okay din naman. Napakaganda ng mga campsites nila dito. And then yung mga trail, mga hike, talaga namang maayos kung gusto mo yon. Kasi pag retired ka na, hindi naman nagsabihin ugod-ugod ka na, di ba? Kaya mo pa rin umakyat, kaya mo pa rin mag-walk and all that stuff. So, ngayon, pag sa UK ka, okay din naman. Ang mahirap lang, yung lamig. Ngayon, if you want beach, clear water, white sand, wala masyado dito nun. Okay? Mahirap hanapin. Meron man, malamig yung tubig. Meron sa mga bandang Cornwall, St. Ives. That's in England. Southwest of England. Nandyan yung magagandang beaches dito sa UK. However, you cannot swim in it. Lalo na, very deep kagad. So, kung ito yung shore, kung ito yung beach side, ganun kagad, lubog kagad dyan. Tsaka minsan, ma-pebbles pa eh. Again, hindi ka rin makakapag-swim basta-basta. But anyways, for me, if I am to choose destination for retirement, when it comes to lifestyle and I want to have a very good lifestyle, Pilipinas. Naintindihan ko yung iba, baka maaaring yung pamilya nila sa Pilipinas, siguro iba yung sitwasyon at hindi makagawa yung mga ganun-ganung bagay. Hindi sila masusuportahan, hindi sila masasamahan. That's fine. That's absolutely fine. Then I guess the better choice for those people na ganun ang sitwasyon ay yung magstay dito sa UK. Okay? Kung yung lifestyle mo naman ay gusto mong mag-relax lang talaga, magbasa ng radyo, dyaryo, ng magazine, makinig sa radyo, then UK, you will be well looked after sa mga care home. Gobyerno yung mag-finance ng mga needs mo. You don't have to worry about your consumables and all that stuff. And magkakaroon ka ng kahit pa ng quality na buhay. But if you will retire, na ang gusto mo ay nasa tabing dagat ka na maganda ang simoy ng hangin, Pilipinas tayo dyan. And I will go to the Philippines on that regard. Next one natin ay people. Happy people, maybe in the Philippines as well. Because, or depende siguro sa circle of friends mo yan. Yes. Yeah. If you have friends here in the UK na same as your interests and age. Interest, yeah, pwede. Pero I think Philippines pa din. Diba? Yes. So, ngayon, ang pasasabi ko sa dito sa people, siguro kung gusto mo mapaligiran ka in general outside your circle of friends, mapaligiran ka ng mga tao na masasayahin, na alam mo yun, yung magaan kasama, na walang masyadong seryosong iniintindi sa buhay, na mapalangiti, na chill lang, enjoy. Pilipinas. Kung gusto mo ng mga kahit pa paano, sabihin mo ng mabuti naman pa rin syempre yung tao, pero kanya-kanya kayo pagtandaan nyo.
At hindi masyadong masiyahin, hindi sila yung outgoing, hindi sila yung let's say lively people. UK. For me personally, I'll go to the Philippines on that regard. Pagdating sa mga tao, kasi masasayahin in general ang tao sa Pilipinas. Maraming toxic, pero ba't mo intindihin yung mga toxic? Kahit saan may toxic na tao. Pero marami kang makikita na masasayahin, maliligaya, magagaan kasamang tao sa Pilipinas kumpara dito sa UK. We know lots of British people, okay, na nagpupunta sa ibang lumalabas, iniiwan ng bansang to. Kasi, mas masarap sa iba eh. Mas madali na mag-enjoy sa ibang bansa kumpara dito. Okay? So, ngayon, kung ang gusto mo nga, again, seryoso, kanya-kanya, chill lang. Kung ganung mga kasama mong tao, medyo may konting yabangan, hindi mo mawala siguro sa matatanda. Dito, okay yun. Pero kung gusto mo sa Pilipinas na lahat, makalaro mo, makakwentuhan mo, bata, matanda, bunge, may ngipin o wala, may buhok o wala, yun yung tipong gusto mong environment, masasayahing tao. So sana ganun din yung environment na pwede kayong magkaroon sa Pilipinas. I know you cannot guarantee that. Maaring kaya ayaw mo sa Pilipinas kasi toxic yung lugar doon na tinitiran mo dati, kinalakihan mo. Then I don't blame you. Next one. Living condition or cost of living? Kahit naman sana tayo magpunta niyan, ang cost of living pataas inflation kasi, di ba? So, I would choose Pinas pa din. Kasi depende yan sa paggastos mo eh. Kung ang kinikita mo sa isang buwan ay gagastusin mo sa yung sa pangangailangan, sakto lang sa pangangailangan mo. So, hindi ka mamroblema sa pera. Kasi dito sa UK ang laki lahat ng bayarin. Ang laki lahat ng bayarin. I mean, you need to pay the rent, the electricity, and everything. So sa Pinas, pag may bahay ka na, hindi ka na magbabayad ng renta. Though pwede ka naman mag-mortgage dito para magkaroon ka ng bahay, pero magbabayad ka pa rin monthly. Unlike sa Pinas na wala kang babayaran, di ba? Let's say, sabihin natin, lumaki ka doon sa parents mo. So, makukuha mo na yung bahay nila, di ba? Once na ipamana nila sa iyo yung bahay. Unlike dito na you need to pay for everything. Yes, that's true. Now, ako naman, ang take ko dyan, living condition, cost of living. Siguro maisip ko dito yung kapaligiran, no? Environment. Ano ba yung living condition mo sa lugar nyo? Sa Pilipinas, alam ko marami naman dyan, syempre, hindi ganun kaganda yung magiging place nila sa Pilipinas. Maaaring may baha laging tinatamaan ng bagyo, o kaya naman mapolusyon. Then hindi siguro ganun kaganda. Sa UK, medyo pihira ka makahanap ng lugar na masyadong mapolusyon, bahain, merong ilang binabaha syempre, o kaya naman magulo, bihira dito yon. Pero sa Pilipinas, kung ganun sitwasyon nyo, maintindihan ko kung bakit pipiliin nyo yung UK versus the Philippines. Pero kami, sa probinsya namin, sa Bulacan, kahit pa paano, okay pa rin. Pero nagiging busy na rin eh. But still, mapuno pa rin naman. Pero ka pa rin namang lugar na pwedeng punta na hindi mapolusyon. Pero malaking factor kasi yung maraming nakasuporta sa yung tao. Yun yung malaking factor sa living condition mo eh. Ano ba yung support system na meron kapag nandun ka? And then cost of living, magastos sa UK. But again, kung retirado ka na at wala ka sa care home, kailangan mo lang siguraduhin na meron kang magandang ipon at passive source of income or sustento or pension. Dahil kung wala, marami akong nakikita rito, retirado na. Tama no? Retirado na. Retired na. Pero working pa din. Kasi may sinusuportahan sa Pilipinas. Kasi nagbabayad pa ng mortgage. Kasi meron pa mga responsibilidad sa iba't ibang aspekto ng buhay. Sa Pilipinas, usually hindi mo na kailangan nun. Wala ka nang susuportahan. Kasi wala namang asa sa'yo. Nasa Pilipinas ka nga eh. Yun yung mahirap din sa naging kultura natin sa Pilipinas eh. Na pagka may abroad na kapamilya na OFW,
masyadong dinedependehan ng ibang mga kamag-anak. So, nakakalungkot lang. No? Next one is bahay. Ayan. So, sa bahay, ano ba? Presyo? Dito sa UK, hindi madali mag-maintain ng bahay. Magastos din. At hindi rin madaling bumili ng bahay. Hindi rin madaling bumili ng bahay. Kung gusto mo mag-retire, dito, pounds ang usapan. Kailangan mo, kung gusto mo magkaroon ng sariling bahay, sa maagang parte ng buhay mo, kailangan paghandaan mo na yan. Maybe late 20s, early 30s, pinaka-late na yun. Pag umabot ka ng 40, na saka pa lang kukuha ng bahay, maaaring umabot ka hanggang 70, nagbabayad ka pa. Yun lang. Yun lang yung medyo mahirap doon, no? Unlike sa Pilipinas, kung bahay-bahay lang, kung may mga mag-anak ka naman, maraming pwedeng magpatira sa'yo. Meron din namang home for the aged sa Pilipinas, I think, no? Meron din. Hindi lang siya very common. Pero may mga charitable institutions din naman sa Pilipinas na pwede magbigay sa'yo ng ganun. Right. Travel. Yan. Itong gustong-gusto ko eh. Kumpara. Pag retired ka na, ano yung advantage, disadvantage ng Pilipinas at UK pagdating sa travel? Ikaw, Mami. I think mas dito sa UK. Mas handy mag-travel dito sa UK. Yes. Kasi by means of transportation na din yan. Very accessible to go anywhere. Like, sa Europe, kung gusto mag-travel, pag nasa Pinas ka, mahirap mag-travel sa Europe. Kukuha ka pa ng visa. Doon kailangan na rin naman ng visa pag nandito ka sa UK. Pero parang mas madali kumuha ng visa pag nandito ka na eh. Pag nasa Pinas ka, ang hirap, diba? Tsaka magastos. Doon magastos pa rin naman kumuha pag nandito ka. Parang mas mahirap lang kumuha pag nasa Pinas ka. Okay. So, ako masabi ko, first, UK. Punta tayo sa UK. Advantage and disadvantages pag nag-travel ka, pagka-retired ka na. So, advantages first, of course, I would imagine na pag-retired ka na, residente or at least citizen ka na rito, therefore may passport ka na. Pag nandito ka sa UK, gusto mo pumunta ng Europe, iba't ibang lugar, kahit retired ka na, you can go to US and all those places, then, you'll be fine. So at least, yung location, nandito ka na, at again, kung napaghandaan mo naman, meron kang sasakyan, meron kang camper van, and all those stuff, then madaling mag-travel dito, no? Again, location-wise, nandun ka, madali siyang puntahan. No, so, pagka naman, nasa UK, disadvantage naman nun pag dito mag-travel ka dito sa UK, is, bukod sa weather, syempre, you'll be on your own. No? Hindi mo kasama yung ibang pamilya mo kung wala sila dito. Kung nandito sila din, okay din. Now, ano ba yung destination na gusto mo? Again, hindi ka makakita rito ng mga beaches and all that stuff. Punta ka ng US, punta ka ng Southern Europe like Spain, south of France. Yan, magaganda talaga dyan. Pero sa Pilipinas, madali kasi kung gusto mo yung mga beaches, when it comes to travel, malapit lang, sama mo yung pamilya mo, makakapag-swim ka, at talaga namang amazing. Dito, hindi ka masyadong makakita. Actually, ewan ko, makakita ka rin actually ng mga ano rito eh. Sea creatures. Mga, gabi mo ng sea corals and all those stuff. Parang wala dito yan. Ang lamig kasi ng tubig. Unlike sa Pilipinas, very, very habitable for those sea creatures to grow and populate. Right. Now, next, so sa Pilipinas, ang disadvantage mo lang, syempre, ma-traffic. Kung campsite, dumadami na rin naman eh, pero hindi pa ganun karami kung mahilig ka sa outdoors, mag-camping ka. Safety, I would say, mas siguro, parang I feel more safe dito sa UK. Pero pag nasa Pilipinas na, hindi ko rin masabi kung gaano ka safe. Syempre, hindi ko masyado na-experience, but I never had any issues when I was still in the Philippines, traveling all over the places. Wala naman naging problema. Siguro safety lang sa daan. Dito, medyo madalang yung kumpara sa Pilipinas dahil sa Pilipinas marami nagmamaneho na hindi naman talaga kwalipikado at naglalagay lang sa alanganin ng buhay ng ibang tao. Yun yung mahirap sa atin sa Pilipinas, di ba? So, traveling medyo risky. Whenever you go on the road, you're putting yourself at risk. Wherever you are in the world, it's just that there's a higher risk if you are in the Philippines when you travel on the road because of the bad behaviors of many other travelers.